iba yung analogy. So, nai-gets nyo ako? Everything is negotiable. Tatandaan nyo. Hindi porket na mahalan siya, ayoko na sa'yo. Ayaw mo yung asking ko eh. Offended agad. Hindi ganun. Diba? Iniintindi mo siya. Saan siya nanggagaling? Okay. So, namahalan ka. So, sige. Try natin i-workout yan. Gusto mo sa gantong presyo kita i-meet? Sige. Diba? Tatanggalin natin tong mga ganto kasi that will take a lot of resources din sa akin eh o sa team ko. Gets nyo? Okay, yung iba, Siet, sorry wala pa kasing experience Siet eh. Baka hindi ko alam kung na-OP Siet. So, ano to Nakikinig lang yung... po ako, sir. Okay, sige, kinig ka lang muna. Later on, pag nag-start ka, magkakaroon din ng sense. Yes, sir. So, any Coach, questions so far? Coach, di ba sa Pilipinas, di ba kuripot yung mga ano? Honestly kahit sa mga coach ko nanggagaling din. So, ang kasi po 'di ba pagka gano'n, kasi pag Pinoy, kasi iba yung US I know that. Pero pag Pinoy, medyo kasi do'n ako medyo nahihirapan din sa kanila, na-close sila. Kasi hindi nila naiintindihan. Akala nila, mumurahan mo ako ng bayad, pero hindi naman gano'n kadali yung ginagawa ko. 'Di ba? Hindi nila naiintindihan. Sabi ko, "Sir, hindi kayo nag-comment." Ngayon ko sabihin. Oo nga. Oo, Kasi tama. nga, kasi hindi mo naman lahat Diyos ko, akala mo naman one time, big time. Lalo na kapag ka-result agad, gusto nila agad. Sabi ko, walang ganun. Kailangan din maintindihan din nila, hindi ganun kadali. Siyempre, mag-ano ka pa ng mga captions mo, magre-ready ka pa ng mga graphics mo, di ba po? Kasi ang hirap lang kasi sa mga Pinoy. Minsan kasi pag Pinoy, minsan mura-mura ang bayad. Diyos ko, akala nila ganun kadali yun. Di ba kahit nga po Google Ads, yung nakikita ano nyo po, ito lang based sa experience ko, kasi may team, meron din ako mga ka-trainee. So, naghahanap kami ng mga parang mga hiring. Diyos ko, nakita ko yung Meta Ads saka Google Ads na may experience na. Nasa magkano lang, 35K. Putang esap ko, napamura talaga ako. Ang hirap-hirap gawin yan. Nung ako na nag-aaral, sabi ko, ang hirap niyan. Kasi po, since ninurture kami nung isang coach, ang galing niya mag-details din. Tama po yung cell psychology na talagang maaral mo yun. Very effective siya. Pero ang hirap siya. Sa ganung sitwasyon na hindi naiintindihan ni client, paano yung process? Akala nila ganun kadali. Kaya minsan nahihirapan din mag-close deal pagka mga Pinoy na. Kasi nga nangunguripot. Sabi ko, paano ka bibigay maganda result? Kung gusto nila ganun lang ang presyo. Tapos magre-reklamo sila. Di ba po minsan kasi totoo, Pinoy kasi mostly. May foreigner din, pero iba rin yung kanilang ano. May mga Meron minsan, din. Kahit sa foreign, no, kahit sa puti, meron din ganyan ng babarat. yun So, po. Mga ganong kung di ka naman desperate for a client, may iba kang source ng income, may iba kang client, or may iba kang side hustle, mas less prone ka na kumuha ng ganyang clients. Sa mga magsisimula pa lang, mas may tendency talaga na, di ba, kuhanin mo na yan. Bakit? Wala ka pa napapatunayan eh. yes po. Pero going back to that, kung Mhm. meron ka ng experience, may napatunayan ka na, then I highly recommend, skip mo na yung mga yan. I-qualify muna si client. Bago pa ako mag-hop sa call with the client, ka-qualify ko muna siya. Tapos, pagdating sa call even, may qualification pa rin ako dun. Pag di ka pumasok dun, alam ko na hindi kita client. Hindi lahat ng client gusto mo ma-close into an actual deal. Hindi nyo, alam ko, hindi pa niya masyado naintindihan siguro. Sa, bigay ako example sa industry ko. Okay? Applicable naman sa kahit anong industry. Unang-una, may desire ka ba, may goal ka ba na mag-scale?
Kasi 'pag wala kang goal na mag-scale, ayoko kita maging client. Hindi ko na sasabihin 'yun sa ano, nasa isip ko na lang 'yun. Tatanong ko na lang 'yun. Tapos, ano ang target mo na sales? Anong gino-goal mo na sales? Yung mga ganyan. Tapos, puwede mong tanungin din, kumusta? How's the business muna para hindi upfront na magkano kita mo per month, hindi gano'n. How's the business muna? You can start with that, 'di ba? Hayaan mo siya magkuwento, mag-ask ka ng probing questions, 'di ba? Oo, ta's 'di ba, sasabihin niya, "Oh, the business is, doing okay. We have some troubles." Some troubles? Ano ka lang, para kang nagsa-shadow. 'Di magkukuwento siya uli, "Anong trouble?" We want to get more sales. We wanna hit this ganito, ganyan." 'Di ba? So, ang point ko diyan, may qualifying ano, may qualifying questions ka sa'yo. Kasi, ako, kaya ako rin nagwo-work kadalasan sa Pilipino dahil diyan sa exact na sinabi mo, JC. Hindi nga ako actively kumukuha dito, eh. Meron lang ako yung I think isa o dalawa, hindi, yung isa pa nasa US. So, hindi talaga sila dito. May dito yung mga pinakiusap lang ganito, kaya sige. May isa pa akong kino-consider, pero kino-consider pa lang kasi yun nga. Pero mukhang maayos din naman kausap, puwede kong pagbigyan siguro. Pero yan din ang problema ko. Akala nila gano'n kadali. At saka asahan mo na kung walang pera si business owner, hindi pa naman ano, mahigpit sa pera niyan. So, hindi ko tina-target yung mga walang pera o nagsisimula pa lang na business owner. Ang hirap niyan. O kahit may pera ka na ta's gusto niya micromanage, may ganyan, eh. May nakausap akong ganyan. Gusto pa papasok ka dun sa office nila. Ay, kayo na lang ano, kayo na lang. Kaya niyo nga kami kinausap, eh, kasi in-house team niyo hindi kayang i-pull off, eh. May mga gano'n. So, I have to say no to you. Ba't ko pahihirapan yung buhay ko? Tatali mo ako sa office, eh, mahilig akong dito lang sa bahay, mahilig akong kung gusto kong umalis, punta ako sa beach o kung saan, sa Tanay or Tagaytay. So, Coach, sige lang. ano, so yun, iko-qualify mo muna siya. Okey? Dun pa lang kung, halimbawa well, kung galing sa Upwork, maka-qualify mo na siya during the call. Pero Opo, coach. again, isipin niyo, mahirap mag-qualify kung ikaw yung naghahabol sa kanya. Kung wala kang ibang source of income, wala kang ibang client, ikaw talaga yung maghahabol. Bakit? Hinahabol ka ng mga bayarin mo, eh. Wala kang leverage kumbaga. Sa tingin mo kung tumawag siya sa'yo tapos, kailangan ka ng bayaran, ikaw pa yung ano, no. Ikaw yung tatanggi, "No, ganito tayo sa rate na 'to. You can work with somebody else." Tibay. Ang tibay, ano. Akala mo hindi petsa di peligro, eh. Ayun din kaya ini-encourage ko nga rin, 'di ba, kung may expertise na kayo, gawa kayo ng side hustle na align sa expertise niyo. Kung maalam na kayo sa kahit papaano digital marketing, puwede kayong mag-affiliate sa TikTok, 'di ba? Puwede kayong gumawa ng YouTube channel na magbebenta kayo ng ibang products or what. Puwede kayong kumuha ng ibang client on the side. Puwedeng dalawang part-time, puwedeng isang part-time, isang full-time. Coach, paano po pagka minsan kasi ang mga client nagkukumpara sila, bakit dun ang baba? Kumbaga kasi siyempre hindi na-niche mo bakit daw sa iba mababa kasi may comparing sila regarding sa pricing. Minsan yun Sige. din yung Pag-isipan mo, oo. ano sa tingin niyo guys, anong dapat natin isagot sa gano'n?
Ikaw, Yun po JC, yung anong isasagot mo? Yun ang sinabi, oh. yun yung iniisip ko po kasi kumbaga inile-level lagi nila kung bakit ganun yung price. Sa pricing kasi. Pag-isipan niyo muna ha, ano Mm. tayo, babalik ko sa inyo yung tanong. Wala akong tubig ha, Sige pag-isipan lang niyo po. muna ha. Pag walang sumagot, magtuturo ako. Wait lang, okey. Pag-isipan niyo na? Ha? Sinong gusto mauna? Ikaw, Rose, anong ano mo, sasagot mo dun sa gano'ng situation? Minsan coach kasi may client talaga na lowballer, minsan sabi nila. Tapos 'pag gano'n yung mga, mismo namang freelancer, 'pag mababa yung offer nila, feeling ko hindi naman talaga sila expert or kumukuha pa sila ng experience. Hmm. Gano'n yung ano ko. Kasi Yes? honestly gano'n din naman ako. Yung, skills ko kasi kalat, kaya hindi ko masabi kung ano pa talaga yung Tama, nai-offer ko sa mga client ko. So, pero oo. interested talaga ako sa Google Ads ngayon. Actually, Tama parang din, gusto ko ring matanong pala coach, since Google Ads kayo, possible ba na maturo niyo po sa course niyo na mag-go high level ka? Hindi ko sure kung may go high level ka ng ano. Meron, ginagamit ko siya, kino-connect ko yung mga leads dun sa GHL. Pero ano, different topic yun, Siguro puwede nating papayawan, thank you sa feedback, Papayawan ko kung papaano siya kasi kasama sa DFY yan, eh. Di ba? Galing yung lead sa Google Ads, kailangan pumasok sa GHL para mag-rotate dun sa team. Papasok yung sa contacts nila, dun sa opportunities. So, sige, salamat. I-ano ko yan, ko-consider ko for sure. So, yung iba, sinong gustong sumagot? Si Flora nag-ano na ng camera, parang ano, nagtago sa classroom. Hindi, yan pala yung anak niya. So, sino pa ang ano, si Ronaline, meron kang ano, tingin mo? Anong sasagot mo? Wala namang tama mali. Ang sasagot ko dito kung ano yung sasagot ko 'pag yun ang sinabi sa'kin ng client. So, gano'n lang tayo para ma-practice, 'di ba? Ikaw, Ronaldin, ano sa tingin mo, sasagot mo? Kasi mga kaso namin naiingay, Okay eh. lang, okay lang. Sa'kin din. Ganyan din dito, eh. Sige lang, Ay, ano po ulit yung question nun? Sinasabi ni JC, paano daw ang sasabihin niya 'pag sinasabi nung client, ba't yung iba na freelancer ganito lang yung presyo? Hmm, ano po, kumbaga sa'kin as a web developer, wala kasi ako alam sa mga Google Ads na ganyan. Okay lang, kung anong niche mo, Kumbaga on my side, proven na papakita ko yung mga sample works ko and also yung mga credentials na ng mga course na na-take ko, tapos yung Hmm, mga sample works, tapos yung mga trusted clients na ah. yun, yung mga Tama, okay. I like the answer.
Ngayon, yun yung magandang way to answer. Okay, ikaw Sheila, babalikan ko yung sinabi mo Ronaldin, ah. Ikaw Sheila, Yes, anong yes, coach. sasabihin mo sa ganung Sasabihin ko sitwasyon? po na i-try niya po muna ako before niya ipag-compare. Before niya mas masabing ganun lang yung presyo na dapat sa akin. Why don't Okay. you try me first? Ah, Ganun po. pre-taste muna, no? Sige, okay din naman, oo. Sige. Si Yet, di ko na tatanungin kasi hindi pa nag-i-start si Yet, eh. Si Floren, ano lang, kung ano lang yung sasabihin mo, walang tama at maling ano dito. Well, may mali pero may mas tama. Ano po, coach? Ano po ba yung question? Nalito eh. May kausap Biglang daw si nalito. JC na client. Oh. Tapos, sinabi niya yung presyo niya, ganito. Tapos, ang reply, bakit yung ibang kausap ko na freelancer gantong mas mura? Kaysa, ba't ikaw mas mahal? Sasabihin ko lang na you won't get the value at the same value na may bibigay ko. Tama ba yan? Okay, yes. Sige. Okay, maganda. Tama yung sagot. So, tama naman. Tama din. So, parang ganun yung sasagot ko din, actually. Iba lang yung wording ko. Sa sinabi ni Ronaldin, yun yung ipa-follow up ko na sagot. Pagka nakita ko siya, hindi siya satisfied sa sagot ko. Anong sasabihin ko? Tanungin mo ako, JC. Diba? Bakit sige. Ikaw magsabi sa akin. Bakit yun sa iba mura? Ba't sa'yo mas mahal? JC, there are levels to this. I asked you and you told me that you want to get to 7 figures of sales. And then I also told you that the minimum ROI that I give to clients is at 10. That's 10x, meaning, babalik ako sa sinasabi ko, if you give me $1, it's guaranteed that you will get $10 minimum. And to back it up, yung sa sinabi ni Ronaldin, you can check out my portfolio. Dito mo siya makikita. My case studies are in there. Actual campaigns are in there. I also have existing client reviews with their contact and social links accessible to you. Feel free to contact them if you want to. Kita mo yung tama yung naisip ni Florent. Okay din yung sagot ni Ronaldin. Okay, wala ring mali sa sagot ni Sheila. Pero ginawa nating high level yung pagsagot. Diba? Doon pa lang, dahil sumagot ako na kumpiyansa ako, tingin mo, si client hindi parang, iba to parang may ganon. Parang to kumbaga, sinasabi ko sa inyo, di ba?